Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagkilala at pagguhit ng line symmetry sa mga hugis sa kapaligiran at sa mga disenyo. Handa na ba kayong matuto? Halina't simulan na natin! Sa nakaraang taon ay napag-aralan mo na ang pagbuo ng parisukat, parihaba, tatsulok, at bilog, at iba pang mga hugis sa pamamagitan ng cutouts at ng mga square grids. Ngayon naman mga bata, sa aralin ito ay matututunan mo kung paano ipakita at tukuyin ang symmetry o symmetry ng mga hugis na simetriko. Matututuhan mo rin kung paano ipakita at tukuyin ang mga hugis simetriko. Matututunan mo rin ang paglikha ng mga hugis simetriko gamit ang line of symmetry. Handa na ba kayo matuto? Halina't simulan na natin! Halina't tignan mo at suriin mo ang paru-paro sa ibaba. Ano ang masasabi mo rito? Makikita natin na ang paru-paro ay may mga pakpak na magkapareho ang hugis. Ang pakpak na nasa kaliwang bahagi ay katulad ng pakpak na nasa kanang bahagi. Ang pakpak ng paru-paro sa kaliwang bahagi ay simetriko ng pakpak na nasa kanang bahagi. Ano nga ba ang simetriko? Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng simetriko? Halina't alamin natin. Ano nga ba ang simetrikong linya o line of symmetry? Halina't pag-aralan na natin. Alam mo ba ang simetrikong linya or line of symmetry ay ang mga linya na maaaring gamitin upang hatiin o mahati ang isang larawan sa magkaparehong larawan at sukat, tulad nito. Gamit ang linyang simetriko or line of symmetry na ipapakita sa larawan ang simetrikong hugis o symmetrical figure. Ang broken lines na nakikita sa larawan ay tinatawag na line of symmetry. Ang line of symmetry ay ginagamit upang maipakita ang hugis simetriko o symmetrical figure. Narito ang halimbawa. Ang puting linyang na ito na putol-putol, ito ang tinatawag na line of symmetry. At ang mga hugis na diamond ay bilog, ay halimbawa naman ng symmetrical figure na kapag hinati mo at nilagyan ng line of symmetry, magkapareho ang itsura at magkapareho rin ang sukat. Tignan ang iba pang halimbawa ng hugis simetriko o symmetrical figure sa ibaba. Narito ang halimbawa. Ang unang halimbawa ay arrow. At ang pangalawa naman ay triangle. At ang pangatlo ay pear shape. Tignan naman natin ang mga line of symmetry na maaaring gamitin. Maaari natin gamitin ang line of symmetry na pahiga o pahalang, line of symmetry na patayo, at line of symmetry na pahilis. Dito makikita natin na hinati ang mga larawan na magkapareho ang itsura at sukat. Kaya ito ay mga halimbawa ng symmetrical figure. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, iguhit ang symmetrikong linya o line of symmetry sa bawat larawan o hugis sa ibaba upang maipakita o may larawan ng hugis simetriko o symmetrical figure. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagotang papel. Ang unang larawan ay mansanas. Pagmasdang mabuti ang mansanas. Kung guguhitan natin ito ng simetrikong linyang pahalang o pahiga, masasabi ba natin na ito ay hugis simetriko o symmetrical figure? Hindi po, teacher. Bakit? Dahil hindi po sila magkapareho ng itsura at sukat. Iba pong itsura sa itaas at iba rin pong itsura sa ibaba. Magaling! Ngayon naman,
Subukan kaya natin ang simetrikong linyang pahilis. Nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Hindi pa rin po, teacher. Bakit? Dahil hindi pa rin po sila magkapareho ng itsura at sukat. Magaling! Ngayon naman, subukan kaya natin ang simetrikong linyang patayo or line of symmetry na vertical. Nagpapakita na ba ito na hugis simetriko o symmetrical figure? Opo, teacher! Bakit? Dahil magkapareho po ng itsura sa kanan at sa kaliwa at parehas din po ng sukat. Magaling! Ngayon naman, subukan natin ang pangalawang larawan. Ang pangalawang larawan ay happy face. Guhitan natin ang simetrikong linyang pahalang. Pagmasdang mabuti. Ito ba ay nagpapakita ng hugis simetriko o symmetrical figure? Hindi po, teacher. Bakit? Dahil hindi po sila magkapareho ng itsura. Bagamat parehas po sila ng sukat, ngunit hindi po sila magkaparehas ng itsura. Dahil ang isa po, ang nasa taas na bahagi ay puro mata at nasa ibabang bahagi naman po ay puro bibig. Magaling! Kung subukan kaya natin ang linyang pahilis o simetrikong linyang pahilis. Nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Hindi pa rin po, teacher. Bakit? Dahil magkaiba pa rin po sila ng itsura. Magaling! Ngayon naman, subukan kaya natin ang linyang simetriko o simetrikong linya o line of symmetry na patayo. Naglalarawan na ba ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Opo, teacher! Bakit? Dahil magkaparehas na po sila na itsura sa kanan at sa kaliwang bahagi at parehas din po ng sukat. Magaling! Ngayon naman, subukan natin ang pangatlong bilang. Ang larawan ay bote ng pandikit. Kung guguhitan natin ito ng simetrikong linya o line of symmetry na pahalang o pahiga, naglalarawan ba ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Hindi po, teacher. Bakit? Dahil magkaiba po ang itsura sa itaas at sa ibaba. Magaling! Ngayon naman, subukan naman natin ang simetrikong linyang pahilis. Naglalarawan na kaya ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Hindi pa rin po, teacher. Bakit? Dahil magkaiba pa rin po sila ng itsura. Magaling! Ngayon naman, subukan natin ang simetrikong linyang patayo. Nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Opo, teacher! Bakit? Dahil magkaparehas na po sila ng itsura sa kanang bahagi at sa kaliwang bahagi. Magaling! Ngayon naman, subukan natin ang pang-apat na larawan. Ang pang-apat na larawan ay kampana o bell. Guhitan natin ito ng simetrikong linyang pahalang o pahiga. Nagpapakita ba ito ng hugis simetriko? Hindi po, teacher. Bakit? Dahil hindi po sila magkapareho ng itsura at sukat. Tama. Ngayon naman, subukan natin ang linyang pahilis. Nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Hindi pa rin po, teacher. Kung subukan kaya natin
ang simetrikong linyang patayo. Nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Opo, teacher! Bakit? Dahil magkaparehas na po ng sukat ang kanang bahagi at ang kaliwang bahagi. Magaling! Narito ang ikalimang larawan. Ang larawan ay bulaklak. Ngayon, pagmasdan mong mabuti. Kung guguhitan natin ito ng simetrikong linya na pahalang o pahiga, masasabi ba natin na ito ay nagpapakita ng hugis simetriko? Pagmasdan mabuti ang larawan. Opo, teacher! Bakit? Dahil ang larawan sa taas at larawan sa baba ay magkaparehas po ng sukat at itsura. Magaling! Kung guhitan naman kaya natin ang bulaklak na ito ng simetrikong linyang pahilis, masasabi pa rin kaya natin na ito ay hugis simetriko o symmetrical figure? Pagmasdan mabuti ang larawan. Opo, teacher! Bakit? Dahil parehas pa rin po ng itsura at sukat. Magaling! Ngayon naman, subukan kaya natin guhitan ng bulaklak na ito ng simetrikong linya patayo. Nagpapakita pa rin ba ito ng hugis simetriko? Pagmasdan muli ang larawan. Opo, teacher! Bakit? Dahil parehas po ang itsura sa kanan at kaliwang bahagi at parehas din po sila ng sukat. Magaling! Ngayon naman, tignan natin ang pang-anim na larawan. Guhitan natin ng simetrikong linya na pahiga. Masasabi pa ba natin na ito ay hugis simetriko? Opo, teacher. Tama. Kung guhitan kaya natin ng hugis pahilis, nagpapakita pa ba ito ng hugis simetriko? Hindi po, teacher. Tama. Kung guhitan naman kaya natin ng simetrikong linyang patayo, ito ba'y nagpapakita ng hugis simetriko? Opo, teacher. Tama. Ngayon naman, ang pang-pitong larawan ay bituin. Guhitan natin ito ng simetrikong linyang pahalang o pahiga. Nagpapakita ba ito ng hugis simetriko? Hindi po, teacher. Magaling. Kung guhitan kaya natin ng simetrikong linyang pahilis, nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko? Hindi pa rin po, teacher. Tama. Kung guhitan kaya natin ng simetrikong linyang patayo, nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko? Opo, teacher. Bakit? Dahil parehas sila ng itsura sa kanan at kaliwang bahagi at parehas din po ng sukat. Tama. Ngayon naman, ang pangwaling larawan ay hugis puso. Kung ang hugis puso na ito ay guhitan natin ng simetrikong linyang pahiga, nagpapakita ba ito ng hugis simetriko? Hindi po, teacher. Kung guhitan natin ng simetrikong linyang pahilis, nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko? Hindi pa rin po, teacher. Kung guhitan kaya natin ang hugis puso na ito ng simetrikong linyang patayo, nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko o symmetrical figure? Opo, teacher. Magaling. Narito ang pang-siyam na larawan.
Guhitan natin ang linyang pahalang. Nagpapakita ba ito ng hugis simetriko? Opo, teacher! Bakit? Kasi po pares po ng itsura sa itaas at sa ibaba at magkapares din po ng sukat. Magaling! Tama! Ngayon naman, subukan kaya natin guhitan ng linyang pahilis. Nagpapakita na ba ito ng hugis simetriko? Hindi po, teacher. Bakit? Hindi po kasi sila parehas ng itsura. Magaling. Kung subukan din kaya natin ang linyang patayo, nagpapakita pa rin ba ito ng hugis simetriko? Opo, teacher. Bakit? Dahil parehas po sila ng itsura sa kanan at kaliwang bahagi. Magaling! Narito ang pansampung larawan. Subukan natin lagyan ng simetrikong linyang pahalang. Pagmasdang mabuti. Ito ba'y hugis simetriko? Opo, teacher. Tama. Kung guhitan naman natin ng simetrikong linyang pahilis, nagpapakita pa rin ba ito ng hugis simetriko? Pagmasdang mabuti. Opo, teacher. Tama. Kung guhitan pa rin kaya natin ng hugis patayo, nagpapakita pa rin ba ito ng hugis simetriko? Opo, teacher. Tama. Tandaan, ang simetrikong linya o line of symmetry ay linya na maaaring gamitin upang hatiin o mahati ang isang larawan sa magkaparehong larawan at sukat. Narito ang halimbawa. Para sa gawaing pagkatutubilang dalawa, isulat ang salitang oo kung ang bawat broken line ay nagpapakita ng line of symmetry. At salitang hindi naman kung ito ay hindi nagpapakita ng line of symmetry. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno o sagotang papel. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Ang tamang sagot sa unang bilang ay oo. Dahil ang broken line ay nagpapakita ng line of symmetry. Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang mga susunod na bilang. Halina't simulan mo na. Narito ang bilang ika-4, ika-5, at ika-6. Narito naman ang bilang para sa ika-7, ika-8, at ika-9. At narito naman ang bilang ika-10, ika-11, at ika-12. At narito naman ang mga bilang 13, 14, at 15. Para sa gawaing pagkatutubilang 3, gamit ang broken lines, tulungan mo si Mel na tukuyin at ipakita ang linyang simetriko o line of symmetry sa larawan. Sagutin ang mga tanong at isulat ito sa iyong sagot ng papel. Narito ang mga tanong. Una, ano ang hugis ng larawan na nais guhitan ng simetrikong linya ni Mel? Pangalawa, maaari kayang guhitan ng simetrikong linya ang larawan? Pangatlo, kung oo, ilan kayang simetrikong linya ang pwedeng iguhit sa larawan? Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kang natutuhan sa aralin ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!